Okay, good evening po muli sa inyong lahat. Hayaan niyo pong basahin ko po muli sa inyo yung ating passage sa gabing ito. This time naman po sa Tagalog. Basahin ko naman po sa Tagalog para mas lalo po natin maintindihan ang ating pag-aaralan sa gabing ito. So 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 31. 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 31. Ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan, at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong, at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang tinuturing na hamak, walang halaga, at walang kabuluhan sa sanlibutang ito, upang pawalang halaga ang mga tinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmamalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang ating Diyos. So, ang title po ng message natin sa gabing ito ay, Let him who boasts, boast in the Lord, understanding and applying Soli Deo Gloria. Let him who boasts, boast in the Lord, understanding and applying Soli Deo Gloria. Mga kapatid at kaibigan, nandito na po tayo sa ikalimang haligi ng Reformed Theology, ang Soli Deo Gloria, or kung sa English ay ang glory belongs to God alone, or glory to God alone. Reviewin lang po natin kung ano yung mga 5 solas na ating pinag-aaralan. Unang-una po ang sola scriptura or scripture alone. And then ang pangalawa, sola gratia, by grace alone. Ang sola fide, yung pangatlong haligi, or through faith alone. Ang pang-apat ay solus Christus or in Christ alone. At nandito na tayo sa panlima, flowing from all these 4 pillars of Reformed theology, ang panlimang haligi na Soli Deo Gloria or for the glory of God alone. Mga kapatid at kaibigan, ang Soli Deo Gloria ay ang central principle ng apat na haliging ito. At dito umiikot ang buong Reformed theology, ang tinatawag natin na Soli Deo Gloria. Sabi ni Keith Matheson, isang professor ng systematic theology sa Reformation Bible College, tinagalize ko na lang po yung sinabi niya. Sabi niya po, ang Soli Deo Gloria ang simula at katapusan ng iba pang 4 na sola. Kinasihan ng banal na espiritu ang mga kasulatan sa kalwalhatian ng Diyos lamang. Si Kristo ay nagpakumbaba hanggang sa kamatayan at muling binuhay at itinaas sa kanang kamay ng Ama sa kalwalhatian ng Diyos lamang. Ang biyaya at awa ay mga kaloob na binigay sa mga suwail na makasalanan sa luwalhati ng Diyos lamang. Ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya para sa ikaluluwalhati ng Diyos lamang. Sa makatuwid, ang Soli Deo Gloria ay sentro ng mga haligi. In the past weeks, na sinilip po natin ang kasaysayan ng Christianity, at pinag-aralan natin ang ilan sa mga foundational doctrines na tinuro sa atin ng mga faithful teachers of the church, bago pa man nagkaroon ng mga denominations, bago pa man nagkaroon ng mga Baptist, bago pa man nagkaroon ng mga Methodists and Presbyterians at saka Lutherans, simula nung tinuro ng mga teachers ito ng mga church na ang batayan ay ang mga katuruan ng mga apostol sa banal na kasulatan. Mga kapatid, may kasabihan po tayo. Kaya ako binibigay itong kasabihan na ito, ay paalala ito sa atin sapagkat
alam ko minsan masyadong mabigat ang kasaysayan pag pinag-aralan. At hindi lahat sa atin ay kayang, alam mo yun, kung kayo ang nakaupo dyan at nakikinig, hindi nyo hilig ang history subject sa school, mahihirapan din po tayo na pakinggan ang mga pag-aaral na ganito. So, paalala lang po, may kasabihan po tayo, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay, pakilakasan nga po, ay hindi sa pinaroroonan. Very good. Marami po sa mga Christians, mga kapatid, mga Christians sa panahon natin ngayon, hindi naiintindihan o hindi alam ang historical roots ng kanilang pananampalataya. At mapalad po tayo at pinagpala po tayo ng Panginoon na may pagkakataon tayong pag-aralan ito. And so that is what we've been doing for the past few weeks. Marami rin sa mga Christians, wala rin pong pakialam. Ano kinalaman niya sa pananampalataya ko? Maraming bagay. Kasi, yung mga pagkakamali nila in the past, pag hindi mo alam ang kasaysayan, baka ulitin mo yung pagkakamali nila. So, isa yung sa mga deterrents. At kung ano yung kanilang pinanindigan, siya rin paninindigan natin sa panahong ito. Ngunit mga kapatid, kung nais po natin na lumago tayo as a church, at bilang mga individual na mga disciples ni Christ, then kailangan po natin balik-tanawin ang kasaysayan. At kung hindi natin ito panghahawakan ng mahigpit, kung ano-ano na lang din ang ituturo sa atin ng mundo. Pag hindi po tayo nag-ingat at hindi natin pinanghawakan kung ano yung mga mahalagang bagay sa kasaysayan ng church. Hanggang sa mawalay na lang tayo sa una nating natutunan at tinanggap. At kapag ganito po ang nangyari, alam na natin kung ano ang pangamba na naghihintay sa atin. Let's take yung example ng Israel sa Old Testament. Nang makalimutan nila ang kanilang nakalipas, anong nangyari sa kanila? Sumamba po sila sa mga Diyos-Diyosan. At napahamak sila. Ang Roman Catholic Church, dahil nilimot nila ang Diyos at isinantabi ang banal na kasulatan, nag-focus sila ngayon sa gawa ng tao at saka sa mga traditions ng tao. Yun ang itinaas nila. At dahil doon, nalihis po sila. Nang lumihis po ang Roman Catholic Church, mga kapatid, there were faithful men, faithful pastors and teachers inside them who rediscovered these biblical principles during the Reformation, during the 16th century. At binalikan nila ang mga lumang daan. Kaya nga, meron tayong tinatawag na 5 solas. Buksan lang po natin sandali sa Isaiah 6:3. Sa Isaiah 6:3, makikita po natin yung awit ng mga anghel. So, yan po ang pangitain ni Prophet Isaiah. At dinidescribe niya dyan kung ano ang kanyang nakita. Dinescribe niya po kung sino yung nakita niya sa kaitaas-taasan. Isaiah chapter 6 verse 3, Old Testament po. Isaiah 6:3. So pagkatapos i-describe ni Isaiah ang kanyang pangitain, dito sa Isaiah chapter 6 verse 3, dinescribe naman niya po ang awit ng mga, or mas gusto niyo po ba ito na lang gamitin ko? Palitan na lang natin. Mahina. Hello. 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 Wala. Nag-boost na siya. Sige po. Mic test. Ayun. Much better. Okay. Isaiah 6 verse 3. Dinidescribe dito ni Prophet Isaiah yung kanyang nakita tungkol sa Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan sa kaitaas-taasan.
Tapos dito sa verse 3, ito yung mga awit ng mga seraphim. Ang mga seraphim daw ay may 6 wings, with 2 they covered their face, with 2 they flew, and 2 they covered their feet. At ganito daw yung kanilang awitin. Holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of His glory. Hindi sinabi ng mga anghel po na, holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of His holiness. Hindi ganun ang sinabi nila. Kundi ang sabi nila, the whole earth is full of His glory. Ginamit po nila ang salitang glory, hindi ang holiness. Ibig sabihin po, ang glory ay katangian po ng Diyos sa kanyang sarili. Baka kasi isipin natin, ay, kailangan natin i-glorify ang Panginoon as if wala siyang glory, and therefore, ang glory na yon ay nanggagaling sa atin at tayo lang ang nagbibigay sa Kanya. Hindi po. Ang glory ay katangian po ng Panginoon sa kanyang sarili. And therefore, dito pinapakita sa atin that God has this glory and He possesses this glory in Himself. Katangian po niya ito tulad ng kabutihan, tulad ng katapatan. So ano po ba ang glory? Pag tinignan natin itong verse 3, chapter 6, verse 3 ng Isaiah. Batay dito ang kalwalhatian ng Diyos ang paghayag o pag-display ng kanyang pagiging kataas-taasan at kabanal-banalan sa lahat ng nilikha. So nahahayag ngayon ang kanyang kabanalan at ang kanyang pagiging kaitaas-taasan sa lahat ng kanyang nilikha. The whole earth is full of His glory. At dahil siya ang lumikha ng buong mundo, dahil siya ang lumikha sa atin, sabi nga sa Genesis 1, nilikha niya ang tao sa kanyang larawan at wangis, and therefore He expects man na ibalik ang kalwalhatian na ito sa kanya. What we do is we reflect back kung ano yung kalwalhatian na dinisplay niya sa buong mundo. Ngunit alam naman po natin kung ano yung kwento ng tao. Sapagkat hindi pa tayo umaabot sa gitna ng Bible, sa Genesis chapter 3 pa lang, alam na natin kung ano ang kapalpakan na ginawa ng tao. At kung ano yung paglabag na ginawa niya. Yung pagtataksil niya na niluwalhati ng tao ang kanyang sarili kaysa luwalhatiin ng Diyos. Bukod sa creation, mga kapatid, pinakita rin ng Diyos ang kanyang kabanalan at katuwiran sa kaligtasan. At ito ang ating pag-aaralan sa gabing ito. The hope that we have in the gospel. At kung anong relation nito sa pagluluwalhati sa Diyos. Noong January 16, tinanong po natin what is the basis of God's astonishing work of salvation. Is it grace plus man's works or by grace alone? Anong sagot? Man is saved by God's grace alone. Sola gratia. And then, noong January 23, tinanong naman natin on what basis does God accept the people or His people into His favor? Ano yung sagot? God accepts His people by grace through faith alone. Hindi po works. Aware po ako doon sa mga naninira. Hindi po works. By grace through faith alone. And what is this? Why is faith acceptable sa harapan ng Panginoon? Faith is acceptable because base doon sa Romans 3 at saka Romans chapter 3 at saka 4, through faith the law is appreciated. Faith accepts that God is the just and justifier of both the Jew and the Gentile. Tayo po yung kasama doon, mga Gentiles. Faith guarantees that God's promises are based on grace. And that is why we accept this grace by faith. And then last week, pinag-aralan rin po natin, may anyone be justified by the works of the law? Ano ang sagot? No man is justified by his own works. All of us are accountable for judgment before God. And on what basis is God's grace efficient to save His people? It is efficient on account of what? The redemption that is in Christ alone. Solus Christus. And so, as we gather around God's Word, mga kapatid, panalangin ko na makilala po natin kung sino ang Diyos. At ma-appreciate po natin siya. Sa lahat ng kanyang ginawa, sa lahat ng kanyang tinupad, ayon sa kanyang mga pangako sa kanyang salita. At ayon sa kanyang kagandahang loob sa atin. And as God's Word ministers to us, may we be strengthened in the faith as one church, as one body, as one family in Christ for the glory of God. And so, katulad ng ating mga pag-aaral in the past,
we need to ask God's word tonight, on what basis should we boast in God alone? On what basis should we boast in God alone? Or sa Tagalog, ano yung ating batayan kaya pinupuri natin ang ating Panginoon. So, ano yung basis? Ano yung batayan natin kaya pinupuri natin ang ating Panginoon? Which leads us now doon sa 1 Corinthians. Buksan po natin ating mga Bibles. So, 1 Corinthians chapter 1, verses 26 to 31. 1 Corinthians chapter 1, verses 26 to 31. Verse 26. Sabi po dyan, "For consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble." So, stop muna tayo dyan. At bigyan po natin ng background ang ating passage na ating hihimay-himayin. Ang Corinth po, mga kapatid, ay isang cosmopolitan city. When I say cosmopolitan city, ito po ay sentro ng business. At the same time, sentro sila probably ng mga fashionable goods nung panahon nila. And at the same time, center for religion din sila. Imagine natin parang pinaghalong Makati na commercial business district. And then, pinaghalo rin siyang ermita na maraming mga patay sindi, maraming mga bar, maraming mga doon binibenta yung mga sinful products. Ganon ang Corinth. So imagine doon sa gitna nun, mayroong isang church. Yun ang Corinth. Yung Corinthian church na tinatag ni Pablo. Maganda at maunlad yung ministry ng Corinthian church. Sapagkat pag binasa natin yung aklat, makikita natin na marami silang mga gifts. Pinagpala sila ng Panginoon. Marami sa kanila ang aral, marami sa kanila marurunong. Marami sa kanila na magaling magsalita, mga orators, mga speakers, at marami rin sa kanila na nakakapagsalita sa iba't ibang wika. Kaya nga, naging issue ang speaking in tongues. Kailangan bigyan ni Pablo ng pansin yun. Kasi marami sa kanila, mga traders. And so, kapag trader ka, required ka na pumunta sa iba't ibang bayan at marunong ka magsalita sa iba't ibang wika. Kaso, ang problema ng church na ito, bagamat siya ay isang cosmopolitan city at pinagpala ng Panginoon, at maraming may kaya sa church na to, 3 years after mag-minister po ni Apostol Pablo sa iglesyang ito, sa Acts 18:1-21, may nag-report po sa kanya mula sa sambahayan ni Chloe na nagkakagulo doon sa church dahil nagkakawatak-watak sila. May divisions. Nag-away-away sila, may mga alitan. Kaya nga mababasa natin sa 1 Corinthians 1:11-12, "For I have been informed," sabi ni Pablo, "concerning you, my brethren, by Chloe's people, that there are quarrels among you." May mga alitan daw. Ano daw ang nangyari? "Now I mean this, that each one of you is saying, I am of Paul, and I am of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ." Si Apollos dito ay malamang isang pastor dito sa Corinthian church. Siya po ay tubong Alexandrian Jew po siya at magaling po siya magsalita. So makikita natin dito na yung mga tao ay divided sa mga kilalang pastor ng panahong yon. Kay Pablo, kay Apollos, kay Cephas o kay Pedro, at syempre kay Kristo. At nagdidiskusyon po sila kung kanino dapat sila dumikit. At pinag-aawayan nila ang bagay na ito. So bakit nagkaganito yung church? Ano yung pinagmulan? Akala nila kasi na maaari nilang paghaluin ang ebanghelyo and at the same time ang worldly philosophy, yung worldly standards. Akala nila kaya nilang paghaluin ang kanilang karunungan versus yung kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya ngayon, pinapaalala ni Pablo sa kanila kung sino sila noong tinawag sila ng Panginoon. Sabi diyan, "For consider your calling, brethren." Alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. So kahit na ganito ang nangyayari sa church, makikita natin na
ang turing pa rin ni Pablo sa kanila ay mga kapatid pa rin sa Panginoon. Sa verse 2 ng chapter 1, sabi niya dyan, to the church of God which is in Corinth, to those who have been sanctified in Christ Jesus, saints by calling. Ang turing sa kanila ni Pablo, bagamat nag-aaway-away sila, sila pa rin po ay mga banal. Diba? Bigla ko lang po natandaan kasi may mga iba na ang requirement sa mga Kristiyano, Kristiyano ka pa man din, hindi ka magpakatino. So, ganun na lang kung husgahan ang Kristiyano. Yung mga ganong klaseng salita, hindi dapat nanggagaling din sa kapwa mo Kristiyano. Mapapansin natin si Pablo rito, kahit na ganito nangyayari sa church, ang turing pa rin niya sa kanila ay banal. Bakit kaya? Makikita natin yun later on as we study. Itong pagiging banal ba ay dahil sa kanilang gawa o dahil iba ang gumawa? So yun ang sasagutin din natin mamaya. Sabi niya sa kanila, consider your calling. Bagamat dinala nila yung mga karnal na pamantayan ng mundo sa loob ng church, sabi dyan ni Pablo, consider your calling, brethren, that there were not many wise, according to the flesh, not many mighty, not many noble. So, kaya sinabi ni Pablo sa kanila na alalahanin nila o pagmasdan ninyo ang katayuan ng kayo'y tawagin ng Diyos. Kasi kailangan nilang maintindihan kung sino sila nung datnan sila ng Panginoon. At kung sino talaga sila nung tinawag sila ng Panginoon. Ano ba raw ang katayuan nila? At paano ba raw sila nadatnan ng Diyos? Sabi dyan, ilan lang daw sa kanila ang ang marunong. Ano pa? Ilan lang daw sa kanila ang may kapangyarihan. Yung salitang kapangyarihan dyan sa original language ay may kinalaman sa impluensya. So kung ikaw ay let's say may katungkulan sa pamayanan, ibig sabihin makapangyarihan ka. May impluensya ka, socially or politically. Pangatlo, ilan lang din sa kanila ang maharlika o dugong bughaw. Or malamang ang ilan lang sa kanila ay nagmula sa mga angkan ng mga hari. Ibig sabihin, mas marami pa rin sa church na ito ang mga mangingisda. Mas marami pa rin sa church na ito ang mga empleyado. Mas marami pa rin sa church na ito ang mga alipin. Mas marami pa rin sa church na ito yung mga tinakwil ng lipunan katulad ni Mateo na isang tax collector. So ano sinasabi dito ni Pablo? Parang sinasabi ni Pablo dito na nung nadatnan kayo ng Panginoon, nung tinawag niya kayo, you are nobodies. Ang sakit, ano? Ano tingin mo sa sarili mo? Parang ganun eh. Pero pag nanonood tayo ng mga video sa Facebook at saka sa mga movies, don't you know who I am? Parang ganun eh. Sinagot sila ni Pablo, ganito ang sagot ng Diyos sa inyo. You are nobody. So ngayon may idea na po tayo kung anong klaseng church sila. Na bagamat hindi naman sila lahat marunong, hindi naman lahat aral, bagamat yung lungsod maraming aral, pero yung sa loob ng church hindi naman lahat aral, hindi naman lahat marurunong, hindi naman lahat makapangyarihan, at hindi naman lahat maayos ang estado sa lipunan, nakakapagtaka. Kasi kung hindi sila ganon, bakit ganon yung pamantayan nila sa loob ng church? So ngayon, tingnan na natin ngayon. Anong sinasabi ni Pablo? Dito sa verses 27 to 29, mapapansin natin na 3 beses binanggit ni Pablo na pinili kayo ng Diyos. 3 beses niya sinabi. Basahin nga natin. Verses 27 to 29. But God has chosen the foolish things of the world. First pa lang. God has chosen the foolish things of the world to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. And the base things of the world and the despised, God has chosen the things that are not, so that He may nullify the things that are,
so that no man may boast before God. Pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong, at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga tinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan, sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga tinuturing na dakila sa sanlibutan. Ano raw po ang pinili ng Diyos? Unang-una, ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan. Ano pa raw ang pinili ng Diyos? Ang tinuturing na mahihina. Bigla akong naisip yung mga napapanood kong video sa Facebook. Mahinang nilalang. Ayan. Pangatlo, ang tinuturing na hamak at walang halaga sa mata ng mundo. Bakit daw ganito kung pumili ang Diyos? Bakit? Tingnan natin, verse 27a. Pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang malalakas. Pangalawa, verse 27p. Bakit pinili ng Diyos ang mahihina sa turing ng sanlibutan? Upang hiyain ang malalakas. Ano yun? Tuturing na mahihina, wala ako. Upang But God choose what is foolish in the world, then shame the wise. At ang mahihina upang hiyain ang malalakas. At yung una pala, upang hiyain ang marurunong. Yun. Nawala ako, sorry. So, ang una ay upang hiyain ang mga marurunong. Pangalawa, upang hiyain ang malalakas. At ang pangatlo ay upang pawalang halaga ang mga tinuturing na dakila sa sanlibutan. Ano pong sinasabi ni Pablo dito? Ang sinasabi ni Pablo dito ay kahit kailan, hindi tulad ng Diyos ang tao. Hindi tulad ng Diyos ang tao kung mag-isip. Ang mga pamantayan ng tao ay hindi pamantayan ng Diyos. And therefore, yung pamantayan ng tao ay hindi dapat pinapasok sa loob ng church. Hindi lang yun. Sa kahuli-hulihan, hindi po natin dapat tinutulad ang karunungan ng Diyos sa atin. At tulad ng pagkaka-design ngayon ng Panginoon, isa-summarize na lang natin. In the previous passages kasi, pinakita ni Pablo na ang ebanghelyo ng Diyos ay kamangmangan sa mundo. Para sa kanila, hindi nila matanggap yun. Kamangmangan sa kanila, yung namatay ang Panginoong Kristo. Para sa mga Hudyo, ang nasa isip kasi ng mga Hudyo, hamak lang na anak ng karpentero si Kristo. Tao lang yan. So bakit nyo sinasabi na nabuhay na maguli yan? Karamihan yan sa harapan natin. So kahangalan yun. Pangalawa, sa mga Griego, hindi nila matanggap ang Panginoong Kristo sapagkat sabi nila, paano ang isang tao na nabuhay na maguli ay babalik sa kanyang katawan? Kung marumi ang ating katawan, bakit bumabalik siya dito sa katawan para mabuhay na maguli? Walang ganon. Pero nung nabuhay na maguli ang Panginoon, mayroon siyang katawan sapagkat kasama sa pagliligtas ng Diyos ang katawan ng tao. Mahalaga ang pagiging tao natin sa Diyos. And so, itong ebanghelyo ay kamangmangan sa mundong ito, kaya hindi nila matanggap. Sinasabi ni Pablo, at gano'n naman dito, kung sa tingin nila ang disenyo ng ebanghelyo ay kamangmangan, mas lalong ang magiging tingin ng mundo sa inyo ay mangmang din. Ngunit pinili kayo ng Diyos, sabi ni Pablo. Pinili kayo ng Diyos ayon sa kanyang pagkakadisenyo sa ebanghelyo. Bakit? Bakit niya ginawa itong bagay na ito? Bakit niya para lang bahiyain ang mundo? Hindi. Sabi dyan sa verse 29, so that no man may boast before God. Walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Conclusion, sa verse 29, sa verses 26 hanggang 29, walang maliligtas dahil sa kanyang talino. Walang maliligtas dahil sa kanyang karunungan. Kahit lahat ng verses pa sa Bible, alam mo. Hindi ka maliligtas dahil alam mo lahat ng verses sa Bible. Hindi ko sinasabi mga kapatid na huwag tayo mag-aaral.
Ang pinag-uusapan natin ay kaligtasan at ang pagmamalaki sa mga karunungan sa mundong ito. Pangalawa, walang maliligtas dahil siya'y malakas o maimpluwensya sa mundong ito. Kahit gaano karami pa ang iyong responsibilidad at gaano karami pa ang hawak mong tao, kahit gaano pa karami ang iyong salapi sa mundong ito, hindi niyan mabibili ang kaligtasang laan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Pangatlo, hindi ka rin maliligtas ng iyong katayuan sapagkat Diyos ang pumipili. 3 beses sa verses 27 hanggang 28 binanggit ni Pablo, Diyos ang pumipili. Walang maliligtas dahil sa kanyang gawa. Diyos ang gumagawa. Walang maliligtas dahil sa pamantayan ng mundong ito. So ano yung first point natin? Ang first point natin to answer our question ay nasa verses 26 to 29. We should not boast in our wisdom, in our abilities or status, as if we contributed anything to our salvation. We should not boast in our wisdom, in our abilities or status, as if we contributed anything to our salvation. Mga kapatid, ang isa sa mga malalaking pagkakamali ng mga Kristiyano sa loob ng mga churches ay pagkatapos makakilala sa Panginoon, isip nila okay na sila. Total, ligtas na ako eh. And so they fall into this complacency na porket ligtas na sila, so isip nila ay okay na lang ako. Petiks na lang. Lalago sila sa sarili nilang kakayahan. Mag-grow po sila sa sarili nilang pagsisikap. Mga kapatid at kaibigan, pagkatapos kapiliin ng Diyos, pagkatapos kanyang tawagin, tandaan po natin, hindi tayo iiwan ng Diyos. Magunaw man ang mundo, hindi kanya tatalikuran. Pinalalago niya tayo ayon sa mga pamamaraan na pinahayag niya sa kanyang salita. In other words, ang pagpapalago sa mga Kristiyano ay hindi ayon sa sarili nating naiisip o sa sarili nating gawa. May pamamaraan ang Diyos na binigay sa kanyang salita. Tinuturuan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na salita at kanyang mga banal na ordinansa ng bautismo at banal na hapunan. Kaya mahalaga ang mga bagay na ito sa buhay ng isang Kristiyano sapagkat inutos po ito ng Panginoong Kristo. Sabi niya sa Matthew 28:18-20, sabi niya sa mga apostol, ano daw? Go and make disciples of all nations. How do you make disciples? Sabi niya, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them whatsoever I have commanded you. Kasama na dun ang Lord's Supper. So, pastor, ganun lang gumawa ng disciples? Yun yung inutos ng Panginoon eh. Ganun kasimple. Ang tawag po namin sa theology dun ay the ordinary means of grace. Ordinary siya sapagkat week after week, yun yung makikita mong function na ginagawa ng church. Yung preaching of the word or pag-aaral sa salita at yung mga banal na ordinansa ng bautismo at banal na hapunan. Ito ang pamamaraan ng Diyos na binubuhos po niya sa atin ang kaligtasan, ang kabutihan ng kaligtasan. Kung ganito pala tayo iniingatan mga kapatid ng Diyos, isipin lang po natin, saan po tayo nakakuha ng idea na maaari po tayong lumago sa dami ng mga programa sa loob ng church? Bakit paramihan ng mga programa parang nagkukompetensya pa minsan ang mga ministries? Hindi kaya parang katulad yun ng Corinthian church na may alitan? Ang mga ministries, kailangan mas marami ka, kailangan mas malaki ang budget mo, kailangan ganyan, nagkakagata na ang mga miyembro. Walang pinagkaiba sa Corinthian church. Saan po tayo nakakuha ng idea na maaari po tayong lumago sa kung ano-ano mang gimmick sa loob ng church? Dinadagdagan natin kung ano-anong events mula sa mundong ito, pinapasok natin, tapos magtatago tayo sa salitang discipleship. Tapos nagtataka po tayo kung bakit nagkakaproblema sa loob ng church. Sino may kagagawa nun? Hindi naman pwede ang Panginoon.
Sino ba ang hindi sumunod sa salita? And then after that, para bang pinipilit natin sa Diyos ang ating kamangmangan para tanggapin niya kung ano man yung mga plano natin. Panginoon, pinagpipray po namin na sana kalooban niyo, na i-bless niyo po itong aming event. Pero makikita niyo, masaya lang yung mga tao, pero sa totoo, hindi naman talaga lumalalim sa salita ng Panginoon. Hindi tumitibay. Sa konting unos lang ng buhay, bumibigay na. Bakit? Sino may kagagawan? And after we embrace foolishness, we want God's approval of our worldly wisdom. Kung ganito ang pagkakakilala po natin sa Diyos, wala po tayong pinagkaiba sa mga pagano. Wala po tayong pinagkaiba sa mga nagpa-practice ng idolatry. Kasi may idea po tayo ng Diyos na sinasamba natin. Pero yung idea na yun, hindi siya consistent sa scriptures. Nakita nyo? Pinipilit po natin sa Diyos na ganito ang pagkakaintindi natin sa Kanya. Pero hindi naman yun yung pinahayag niya. Doon tayo nagkakaproblema. Kaya mahalagang mga kapatid, na bumalik tayo doon sa pinaka-ugat, ang sola scriptura. Hindi na bali maging bookish. As long as pagbalik ng Panginoon, sasabihin niya sa akin, o sasabihin niya sa inyo, well done, thou good and faithful servant. Hindi na bali sabihin ng mundo sa akin, bookish ako. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi ikaw boss ko. So kung tunay po nating nakilala si Kristo, may pagtingin tayo sa Kanyang salita at mahal natin ang Kanyang salita sapagkat ang salita ang naging tao at namatay para sa atin. Simple lang po mga kapatid ang dinisenyo ng Diyos para patatagin ang buong katawan at manatili tayo sa Kanya hanggang huli. Hindi po ito nakadepende sa kakayahan natin o sa katalinuhan natin o sa katayuan natin sa lipunan. Kaya tayo tinawag ng mga banal sa harapan ng Diyos ay dahil Diyos ang nagpawalang sala. Ang ating pagiging banal ay hindi nakadepende sa sarili nating gawa, kundi sa gawa ng Diyos. Kaya tinawag na banal. Kung sa sarili lang nating gawa nakadepende yon, ay nako, pwedeng mawala ang kaligtasan. And which leads us now to verses 30 to 31. Sabi dyan ni Pablo, but by His doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. Parang napaka-big words, ano? Si Pablo naman kasi. Okay. Ang punto lang niya dyan is binabalik niya sila sa Ebanghelyo. Kasi itong nangyari sa kanila, kaya sabi ko nga kanina, di ba? Ang ginawa nila, dumepende sila sa worldly wisdom, sa worldly philosophy. At pinasok nila sa loob ng church. At dahil pinasok nila yun ang naging batayan on how they did ministry. At dahil sa ginawa nila, natural, ano mangyayari sa'yo? Malilihis ka talaga. Pinasok mo kasi ang mga bagay na yan sa loob ng church. Kaya ngayon, ang ginagawa ni Pablo, binabalik niya ngayon sila doon sa magandang balita, doon sa Ebanghelyo. And so, how does he do it? He points them back to Christ. Sabi niya, by His doing, sino yung gumawa dito? Ang Ama. By His doing, or by the Father's doing, you are in Christ Jesus. Present tense yan. You are in Christ Jesus. Hindi sinabi, you used to be. Hindi porket ganyan ang nangyayari sa church, hindi na sila Christians. You are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. So that just as it is written, let him who boasts, boast in the Lord. Observe po natin mga kapatid at mga kaibigan, sino ang pumipili? Ang Ama. Sino ang tumatawag? Ang Ama. Sino rin ang nagpapawalang halaga sa mga bagay sa mundong ito? Ang Ama.
So, sino ngayon ang gumagawa sa buhay natin? At sino ngayon ang naglakip sa atin kay Jesucristo sa kanyang buhay at kamatayan? Ang Ama. By His doing, you are in Christ Jesus. Ano raw po ang naging pagpapala sa mga mananampalataya sa harapan ng Diyos nang inilakip tayo ng Ama kay Jesucristo? Sabi niya dyan, Christ Jesus became to us wisdom from God, and what? And righteousness, and sanctification, and redemption. Ang ibig lang sabihin dyan ni Pablo, yung buong scope ng salvation napunta sa atin. Simula nung makakilala tayo sa Panginoon. Kaya tayo nakakilala sa Panginoon sapagkat si Kristo ang naging karunungan para sa atin. Kaya tayo tumanggap, kaya natin tinanggap ang Ebanghelyo, kaya natin tinanggap ang Panginoong Kristo, ay dahil naunawaan natin. Kaya tayo nagkaroon ng karunungan, ay dahil rin kay Kristo. Siya ang salita na nagbibigay buhay sa atin. Hindi lang yun. Pagkatapos nun, sabi ni Pablo, and who became righteousness. Si Kristo rin ang dahilan kung bakit pinawalang sala tayo. At ibinilang sa mga matuwid. Hindi lang yun. Sabi niya, nagtatapos ba doon ng kaligtasan? Hindi. Mayroon pang sanctification. Buong buhay natin hanggang sa humarap tayo sa Panginoong Diyos. Pinapaging banal niya tayo. Kahit na Pastor, kahit ganito yung church, kahit nag-aaway pa, hindi babawiin ng Diyos ang kanyang pangako ng kaligtasan. Hindi urong-sulong ang Diyos. Hindi nakadepende sa gawa natin ng kaligtasan. At ano? Sabi niya, pinapaging banal na niya tayo. At ano daw? Redemption. Yung completion ng salvation natin. Hanggang sa makapasok tayo sa kanyang kaharian, hanggang sa makasama natin ang Panginoong Hesukristo. Binuhos ng Diyos ang lahat ng pagpapala, lahat ng kabutihan ng kaligtasan sa kanyang bayan. Bakit? Bakit niya ginawa ito? Verse 31. So that just as it is written, let him who boasts, boast in the Lord. Pinakita ng Diyos ang kanyang kabanalan, ang kanyang katuwiran sa kasaysayan ng kaligtasan at nararapat lamang na ibalik natin sa kanya ang lahat ng luwalhati at pasasalamat dahil sa kanyang ginawa. In summary, medyo may maambon na po, Sige, itapusin na po natin. In summary, dalawa lang naman ang points natin. Point 1, 26 to 29, we should not boast in our wisdom, abilities, or status as if we contributed anything to our salvation. Verses 30 to 31, rather, we should glorify God because all of our redemption is from God. We should glorify God because all of our redemption is from God. Mga kapatid at kaibigan, hindi po tayo iniwan ng Diyos sa ating mga kasalanan. Although guilty po tayo sa harapan ng kautusan, pinili tayo ng Diyos hindi dahil sa ating kakayahan, hindi dahil sa ating katayuan, at hindi rin dahil sa ating katalinuhan at kapangyarihan. Rather, pinili ng Diyos tayo ayon sa kanyang kagandahang loob at inilakip tayo kay Jesucristo so that we might realize na ang salvation is not from man, but rather salvation is of God and God alone. At nang makilala natin ang Diyos ang nagliligtas lamang. Kaya mga kapatid at kaibigan, ang mga katotohanan ito ay hindi tinago ng Diyos. Hindi niya ito tinago ng Diyos. Para hulaan natin kung ano yung nasa kanyang isipan. Pinahayag niya po ito sa pamamagitan ng kanyang salita. And yes, it is found in the scriptures. Week after week after week, ito ang ating pinag-aaralan. And for the past 5 weeks, this is what we've been doing. He gave it to you, and He gave it to me as well. Let us exclude all human boasting in ourselves dahil Diyos lamang ang may akda ng ating kaligtasan. Diyos ang gumagawa sa ating kaligtasan at siya ang maluluwalhati sa lahat ng bagay sa kaligtasan. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, soli Deo gloria. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang pangalan ng dakilang Panginoon.